Itinaas mo ang braso mo para kumaway sa isang tao sa kabilang kalsada at ang balat sa likod ng iyong itaas na braso ay patuloy na gumagalaw ng mag-isa na parang may sarili itong imbitasyon sa handaan. Ang maluwag at malambot na tissue sa likod ng iyong braso ay hindi lang isang nakakainis na bagay sa panlabas na anyo. Ito ay isang klinikal na senyales. Ang katawan mo ay nagsasabi sa iyo na may mali sa ilalim ng ibabaw at kapag hindi mo ito pinansin, hindi mananatili ang problema sa iyong mga braso lamang. Ito ay lalaganap. 15 taon na akong nagsasagawa ng medisina at masasabi ko sa iyo ngayon na karamihan sa narinig mo tungkol sa problemang ito ay lubusang mali. Hindi ito tungkol sa pagiging sobra sa timbang. Hindi ito hindi maiiwasang pagtanda at tiyak na hindi ito isang bagay na kailangan mong gastusan ng libo-libong piso sa isang klinika. Ang tinitingnan mo talaga ay pagkasira ng connective tissue kasama ang mabagal na pag-iipon ng likido sa ilalim ng balat at maaari mo itong simulan baligtarin sa loob ng 5 minuto, kada araw simula ngayon. Ang industriya ng pangangalaga sa kalusugan ay hindi kumikita kapag ikaw mismo ang naglutas nito sa bahay. Ang mga klinika, cosmetic centers at mga kumpanya ng device ay kumikita kapag nanatili kang nalilito, nanatili kang walang kumpiyansa, at patuloy na nagbubuk ng mamahaling mga pamamaraan na walang ginagawa sa tunay na sanhe. Hindi ko hahayaang mangyari iyon sa iyo. Mag-subscribe kay Dr. Sam Morales at i-like. Patungo tayo sa 100,000 subscribers at bawat isa sa inyo ay nagpapalakas sa channel na ito. Pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng tissue sa simpleng wika, walang kailangang lecture mula sa med school. Ang balat ay hindi lang isang layer. Isipin mo ito bilang isang stacked na layer. Ang balat mismo sa labas, pagkatapos ay isang layer na tinatawag na subcutaneous fat. Ibig sabihin nito ay ang taba na nasa ilalim lang ng iyong balat. At sa ilalim niyon, isang manipis ngunit mahalagang sheet ng tissue na tinatawag na superficial fascia. Ang fascia ay karaniwang panloob na pambalot ng katawan. Ito ang naghahawak sa lahat sa lugar at nagpapahintulot sa mga layer na mag-slide ng maayos laban sa isa't isa. Kapag malusog at maayos na may supply ng dugo ang mga layer na ito, nananatili silang mobile, malambot at matatag. Ngunit kapag ang sirkulasyon ng dugo sa isang partikular na lugar ay naging chronically poor, ibig sabihin ay patuloy na mabagal sa loob ng mga buwan at taon, ang mga layer na ito ay tumitigil sa pag-slide. Nagsisimula silang magdikit. Ang terminong medikal para sa pagdidikit at pagtigas na iyon ay fibrosis. Ang fibrosis ay simpleng pag-iipon ng scar-like tissue na nagiging matigas at hindi gumagalaw ang mga soft na istruktura na dapat ay maluwag at malambot. Ang likod ng itaas na braso ay isa sa mga pinaka-napapabayaang movement zone sa buong katawan ng tao. Isipin ang iyong pang-araw-araw na buhay. Patuloy mong iniikot ang braso mo. Kumukuha ka ng mga bagay, nagdadala ng bag, hawak ang telepono, umaabot pasulong. Ngunit ang kalamnan sa likod ng itaas na braso, na tinatawag na triceps, ang extensor muscle na nagpapatuwid sa siko, ay halos hindi ginagamit sa normal na pang-araw-araw na gawain. Ang extensor ay nangangahulugang kalamnan na nagbubukas o nagpapatuwid sa joint, kabaligtaran ng flexor na nagasasara nito. Dahil ang triceps at ang nakapalibot na tissue sa posterior arm, posterior ay ang likod na bahagi, ay nasa movement dead zone na ito, ang microscopic circulation doon ay nagiging stagnant. Ang capillaries ay ang mga maliliit na daluyan ng dugo sa pinakahuling bahagi ng circulatory system. Ang pinakamaliit na sanga na naghahatid ng oxygen direktamente sa mga cell. Kapag bumagal ang daloy ng capillary sa isang rehiyon, ang likido na normal na dumadaan papasok at palabas sa mga cell ay nagsisimulang mag-ipon sa mga espasyo sa pagitan nila. Ito ay lumilikha ng tinatawag ng mga doktor na subclinical edema, hidden fluid retention na hindi mo masyadong makikita mula sa labas, ngunit tahimik na nagdaragdag ng bigat at pamamaga sa tissue. Pagkatapos ginagawa ng gravity ang bahagi nito. Ang tisyong puno ng likido, fibrotic, at mahinang sirkulasyon ay nagsisimulang lumubog. At doon ito, ang pagkabit-bit na bumati sa iyo tuwing kumakaway ka. Narito ang pinakamahalagang bagay na gusto kong maintindihan mo bago tayo pumunta sa protocol. Ito ay hindi problema sa taba. Kung ito ay simpleng sobrang taba, ang targeted fat loss ay makakapag-ayos nito. Ngunit walang umiiral na scientifically verified targeted fat loss. Walang cream, walang device, walang body wrap na nag-aalis ng taba sa isang partikular na lugar. Ang talagang tinatrato natin ay stagnant fluid, adherent tissue layers, at isang kalamnan na matagal nang kulang sa paggamit.
Kapag tama mong inayos ang tatlong bagay na iyon, ang tissue ay titigas. Hindi dahil nasunog mo ang isang bagay, kundi dahil ibinalik mo ang biology na nagpapanatili rito na matatag. Ang unang hakbang sa klinikal na protocol na ito ay manual pinch massage. Sariling gagawin at babalaan kita ng maaga, hindi ito magiging kaaya-aya, lalo na sa unang pagkakataon. Hanapin ang posterior surface ng iyong itaas na braso, muli, ang likod na bahagi, at simulan ang pagkuha ng napakaliit na pinches ng balat sa pagitan ng iyong mga daliri. At ibig kong sabihin ay napakaliit. Dito nagkakamali ng paulit-ulit ang mga tao. Kapag kumuha ka ng malaking fold ng tissue, malalim at makapal na grab, kaunti lang ang mararamdaman mong discomfort. Ngunit kapag kumuha ka ng napakaliit na superficial pinch ng outermost layers lang ng balat, mararamdaman mo agad ang matalim at hindi kaaya-ayang sensasyon. Ang sakit na yon ay hindi random. Ito ay may klinikal na kahulugan. Ito ang nagsasabi sa iyo ng eksakto kung saan naging adherent ang mga layer, magkakadikit, at kung saan matagal nang walang sirkulasyon. Ang discomfort ay direktang proporsyonal sa antas ng stagnation at fibrosis sa lugar na iyon. Ang ginagawa mo sa mekanikal na paraan sa mga maliliit na pinch na ito ay pinipilit ang paghihiwalay sa pagitan ng balat, subcutaneous fat layer, at superficial fascia. Physically mo itong binububukas ang adhesions, ang mga scar-like na koneksyon sa pagitan ng mga layer na hindi dapat magkadikit, at muling itinatatag ang natural na gliding planes sa pagitan nila. Sa sandaling gawin mo ito, ang capillary blood flow sa lugar na iyon ay tumataas ng husto. Dumadaloy ang oxygen, binabahan ng nutrients ang tissue, at dito nagsisimula ang tunay na pagkukumpune. Ang mga cell na gumagawa ng collagen na tinatawag na fibroblasts ay muling nagiging aktibo. Ang collagen ay ang structural protein na nagbibigay ng katatagan, elasticity sa balat. Kapag nakakatanggap ng sapat na oxygen at nutrients ang fibroblasts, tumataas ang kanilang collagen synthesis. Ang collagen synthesis ay nangangahulugang ang katawan ay gumagawa ng bagong dekalidad na structural protein at inilalagay ito sa tissue. Ang bagong collagen na iyon ay nagtitighten at nagiging matatag ang balat mula sa loob. Hindi artipisyal, hindi pansamantala, kundi bilang tunay na biological repair. Gawin itong pinching araw-araw. Mapapansin mo ang isang mahalagang bagay sa unang 2 hanggang 3 linggo. Bumababa ang sakit. Huwag mong itigil dahil doon. Ang pagbaba ng sakit ay ang iyong clinical na feedback. Ibig sabihin ay naghihiwalay na ang mga layer, naglilinis ang likido at nagiging vascular muli ang tissue. Ibig sabihin ay may aktibong supply ng dugo. Magpatuloy. Kung may willing partner ka, asawa o miyembro ng pamilya, may mas makapangyarihang variation ng technique na ito. Kinukuha ng partner mo ang balat ng iyong posterior arm at iniroll ito sa wave motion sa ibabaw. Inaangat ito sa isang fold at itinutulak ang fold na iyon sa balat. Ito ay isang technique na ginagamit sa manual therapy na tinatawag na skin rolling. Sa isang malusog na mobile na likod, maaari itong maging nakaka-relax. Sa isang posterior arm na may taon-taong stagnation at adhesions, ito ay magiging lubos na hindi kaaya-aya, halos brutal kung tapat tayo. Ang reaksyon na iyon ay inaasahan at tama. Ito ay nagpapatunay kung gaano karami ang kailangang gawin. Sa patuloy na pag-uulit sa loob ng mga araw at linggo, ang discomfort ay lubusang bumababa. Bawat session ay magiging mas madali kaysa sa nauna at makikita mo ang visible changes sa texture at tono ng balat bilang direktang resulta. Ngayon, ang pangalawang elemento ng protocol na ito ay tumutugon sa kalamnan mismo. Ang triceps, ang extensor muscle sa likod ng itaas na braso, ay chronically underloaded sa karamihan ng pang-araw-araw na gawain ng mga tao. Kapag matagal ng underloaded ang isang kalamnan, bumababa ang tono nito. Ang muscle tone ay tumutukoy sa baseline level of tension na hawak ng kalamnan kahit sa pagpapahinga. Ang low-tone muscle ay malambot, mahinang perfused, mahina ang daloy ng dugo, at halos walang structural support sa nakapatong na balat. Kailangan ng iyong balat ang muscular support na iyon mula sa ibaba. Kung wala ito, kahit malusog na balat ay magsisimulang lumubog dahil walang matatag na sumusuporta mula sa ibaba. Ang pinaka-epektibo at evidence-supported na ehersisyo para sa isolated triceps activation ay ang narrow grip push-up. Ang susi sa technique ay ito. Panatilihing nakadikit ang mga siko mo malapit sa iyong ribcage sa buong paggalaw. Ang wide elbow push-ups ay inililipat ang load sa dibdib at balikat. Ang siko na nakadikit sa katawan ay inilalagay ang demand direktamente sa triceps.
Kung hindi ka pa aktibo kamakailan at masyadong mahirap ang standard floor push-up, huwag pilitin. Magsimula sa pagtulak sa pader na may kaunting paglin pasulong. Ito ay isang lehitimong ehersisyo, hindi shortcut. Ito ay naglalagay ng tunay na progressive load sa triceps sa manageable resistance. Mula roon, umusad sa windowsill, pagkatapos sa matibay na upuan, pagkatapos sa sahig. Bawat yugto ay nagpapatibay sa tissue ng paunti-unti, na siyang tanging scientifically sound na paraan upang palakasin ang kalamnan. Ang progressive overload, ang paunti-unting pagtaas ng demand sa kalamnan sa paglipas ng panahon, ay pundasyon ng bawat evidence-based strength protocol. Habang bumubuti ang muscle tone sa triceps, bumubuti rin ang daloy ng dugo sa buong posterior arm. Ang kalamnan ay nagsisimulang hilahin nang mas mahigpit ang nakapatong na tissue mula sa loob. Kasama ang manual work na ginagawa mo sa surface layers, ang epekto ay mabilis na nagka-compound. Ang pangatlong elemento ay stretching, at hindi ito optional filler. Malinaw ang evidence-based exercise medicine dito. Ang optimal muscle conditioning ay nangangailangan ng tatlong phase na sequence. Phase 1 ay pre-stretch. Inihahaba mo ang kalamnan bago ito i-load. Phase 2 ay ang strength work. Phase 3 ay post-stretch. Inihahaba mo muli ang kalamnan pagkatapos i-load. Mahalaga ang sequence na ito dahil ang mga blood vessel na nagbibigay sa kalamnan ay pinakamahusay na gumagana kapag ang tissue ay nag-alternate sa pagitan ng tension at length. Ang stretching pagkatapos ng ehersisyo ay nagpapabilis sa pag-alis ng metabolic waste products, ang mga byproduct ng muscle contraction na nagdudulot ng pananakit at nagpapabagal sa recovery. Pinahuhusay din nito ang paghahatid ng nutrients sa mga nagre-recover na fibers. Ang resulta ay mas mabilis at mas kumpletong adaptation. Upang i-stretch ng tama ang triceps, itaas ang isang braso at baluktutin ito nang ang kamay ay mahulog sa likod ng ulo mo. Gamit ang kabilang kamay, dahan-dahang hilahin ang siko patagilid at bahagyang pabalik. Mararamdaman mo ang paghila sa likod at panlabas na bahagi ng itaas na braso. Iyon ang triceps at ang nakapalibot na fascia sa controlled tension. Hawakan ang posisyon sa loob ng 20 hanggang 30 segundo. Kung sabay mong ilin ang katawan mo patagilid habang ginagawa ito, mapapalawak mo ang stretch sa lateral muscles ng likod at sa tagiliran ng katawan. Isang kapaki-pakinabang na bonus na walang dagdag na oras. Kailangan kong sabihin ang isang mahalagang bagay dito dahil ang 15 taon ng klinikal na pagsasagawa ay nagturo sa akin na may magpupush ng sobra at masasaktan ang sarili. Ang balikat ay isang komplikadong joint. Ito ay may mas malawak na range of motion kaysa sa iba pang joint sa katawan ng tao, at ang mobility na iyon ay may halaga. Ito rin ang pinaka-unstable na joint natin, at ito ay madaling masira. Kung may history ka ng shoulder injury, dislocation, rotator cuff tear, chronic impingement, huwag pilitin ang sakit sa mga stretch na ito. Ang sakit sa dati ng nasaktang joint ay hindi weakness na dapat lampasan. Ito ay isang warning signal na may clinical na bisa. Ang pag-stretch sa aktibong shoulder pain sa isang compromised joint ay maaaring magdulot ng tunay na structural damage na aabutin ng mga buwan upang maayos. Kung ang balikat mo ay may matagal ng problema na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay mo, kailangan nito ng tamang klinikal na pagsusuri, physical examination, imaging kung kinakailangan, at structured rehabilitation plan. Ang pang-apat na technique sa protocol na ito ay gumagamit ng arm swings. At ang mekanismo dito ay iba sa lahat ng napag-usapan natin. Ito ay hindi static force. Ito ay inertia-based loading. Iwinawagayway mo ang braso ng may sapat na bilis at momentum na sa dulo ng arc. Ang tissue ay nakakakuha ng maikling, malakas na stretch na hindi maibibigay ng static positioning. Kapag ang braso ay humagibis sa swing, ang triceps at fascia ay hinila sa haba na hindi nila maabot sa normal na controlled movement. Ang extreme end range stretch na iyon, kasama ang maliit na muscular effort na kailangan upang pabagalin ang swing, ay lumilikha ng unique dual stimulus. Sabay na deep tissue stretch at low-level strength loading na nangyayari sa iisang galaw. Ang ganitong combined stimulus ay lubos na epektibo para mapabuti ang tissue mobility at muscular tone, kaya ginagamit ito ng sports medicine sa rehabilitation protocols. Ngayon, kailangan kong tugunan ang isang bagay na higit pa sa iyong mga braso. Ang katawan mo ay isang integrated system. Ang saging skin sa braso ay hindi nabubuo ng mag-isa. Kapag nagsimulang masira ang connective tissue sa isang lugar, halos hindi ito nakukulong doon lamang. Sa aking klinikal na karanasan, ang mga pasyente na may posterior arm laxity, iyon ang maluwag na balat na pinag-uusapan natin, ay madalas ding nagpapakita ng maagang pagbabago sa jawline at leeg,
sa abdominal wall, at kung minsan sa mga ugat ng ibabang binti. Sa mas advanced na mga kaso, maaaring magkaroon ng hernias. Ang hernia ay protrusion ng internal tissue sa pamamagitan ng isang weakened structural wall sa katawan. Lahat ng mga ito ay may iisang ugat, systemic weakening ng collagen at connective tissue sa buong katawan. Isa sa mga pinaka-underappreciated na sanhi ng systemic weakening na iyon ay vitamin D deficiency. Ang vitamin D ay hindi lang nutrient para sa buto. Ito ay may direktang regulatory role sa collagen synthesis sa antas ng cell. Kumikilos ang vitamin D sa fibroblast receptors, ang parehong mga cell na gumagawa ng collagen, at ina-upgrade ang kanilang aktibidad. Ang upregulate ay nangangahulugang pagtaas ng output at function ng isang cellular process. Kapag mababa ang antas ng vitamin D sa dugo, ang aktibidad ng fibroblasts ay suppressed. Bumagal ang produksyon ng collagen at unti-unting bumababa ang structural integrity ng connective tissue sa buong katawan. Ang vitamin D deficiency ay lubhang karaniwan. Ang mga pag-aaral sa maraming bansa ay patuloy na tinataya na sa pagitan ng 40 at 80% ng mga adulto ay kulang sa antas ng dugo, depende sa heograpiya at kulay ng balat. Ang mga populasyon na pinakamataas ang panganib ay yaong bihirang lumabas, nakatira sa northern latitudes, matatanda, at mga may darker skin tones. Ang koneksyon sa pagitan ng vitamin D, collagen, at skin laxity ay hindi fringe claim. Ito ay suportado ng peer-reviewed biochemistry. Ang pagwawasto sa vitamin D deficiency ay hindi lang nagpapabuti sa isang sintomas. Ito ay nagpapabuti sa tissue repair capacity sa buong katawan ng sabay-sabay. Ibig sabihin ay mas matatag na balat, mas malakas na ligaments, mas magandang joint stability, mas malusog na blood vessel walls, at mas magandang immune function. Lahat mula sa pagwawasto sa isang madaling ayusin na nutritional deficiency. Bago ka mag-supplement, ipatest muna ang antas mo sa dugo. Ang test ay tinatawag na 25-hydroxy-vitamin D, isinusulat bilang 25-OHD, at ito ay karaniwang blood panel item. Ang optimal levels para sa tissue health ay karaniwang itinuturing na nasa pagitan ng 50 at 80 ng kada mililitro. Kung nasa ibaba ka ng range na iyon, makipagtulungan sa iyong doktor para sa tamang supplementation dose. Huwag hulaan at huwag mag-self-prescribe ng mega dose. May safe range at mahalaga na manatili rito. Narito ang isang bagay na dapat pag-isipan habang isinasaalang-alang mo ang lahat ng ito. Ang risk profile para sa sagging skin, collagen loss, at vitamin D deficiency ay lubhang nagbabago sa edad. Pagkatapos ng 40, natural na bumababa ang produksyon ng collagen. Ang rate ng bagong collagen synthesis ay bumababa habang patuloy ang pagkasira ng umiiral na collagen. Pagkatapos ng 50, ang visible consequences ng pagbabagong iyon ay mabilis na lumalala. Ang katawan ay hindi na kayang sumunod sa maintenance demand tulad noong 30 taong gulang. Ilang taon ka na? Iwanan ang edad mo sa comments. Gusto kong makita kung saan karamihan sa ating viewers sa prosesong ito dahil ang urgency ng pagsisimula sa protocol na ito ay talagang iba sa 35 kumpara sa 55. At gusto kong siguraduhin na gumagawa ako ng mga video na nagsasalita sa kung saan ka talaga. Narito ang iyong takeaway. Malinis, simple, at actionable. Ito ay isang 3 bahagi na daily protocol. Manual pinch work sa posterior arm sa loob ng 15 minuto upang buksan ang adhesions at pasiglahin ang collagen. Narrow grip push-ups na umuusad sa anumang antas na kaya ng iyong kasalukuyang fitness. At tamang stretch sequence bago at pagkatapos ng bawat push-up session. Idagdag ang arm swings bilang warm-up tool. Ipacheck ang iyong vitamin D level at ayusin ang deficiency kung mayroon. Iyon lang. Walang mamahaling kagamitan, walang clinic visits para sa malusog na tao, walang creams. Fins, hanggang 10 minuto lang kada araw na patuloy na ginagawa at ang biology ng katawan mo ang gagawa ng natitira dahil iyon ang idinisenyo ng katawan mo kapag ibinigay mo ang tamang input. Ako si Dr. Sam Morales at 15 taon ko nang nakikita ang mga pasyente na nag-aaksaya ng pera sa mga treatment na tumutarget sa hitsura ng problema habang patuloy na lumalala ang tunay na sanhi. Ang balat sa iyong mga braso ay hindi kaaway mo. Ito ay isang mensahero. Pakinggan kung ano ang sinasabi nito sa iyo, tugunan ang ugat ng problema, at ang buong katawan mo ay makikinabang, hindi lang ang iyong mga braso. Walang nakaupo sa puting coat sa opisina ng klinika ang maglalakad sa iyo sa prosesong ito. Walang billing code para sa 5 minutong pinching at push-up progression. Ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan ay kumikita mula sa visits,
procedures, at prescriptions. Hindi mula sa mga pasyente na naglulutas ng problema nila sa bahay gamit ang tamang impormasyon. Iyon ang dahilan kung bakit ginawa ko ang video na ito. Mag-subscribe kay Dr. Sam Morales at i-like. Bawat subscriber ay naglalapit sa atin sa 100,000. At bawat isa sa inyo na nag-share nito ay tumutulong sa ibang tao na makuha ang tunay na sagot sa halip na mamahalin.